May tuturing na isang magandang balita ayon kay Senate President Alan Cayetano ang plano ng Ombudsman na magsagawa ng sarili nitong investigasyon hinggil nga sa nangyaring insidente sa Senado nitong Miyerkules. Ayon kay Cayetano, umabot na rin sa kanya ang balita na pansamantalang munang isinasa ilalim ng Ombudsman sa preventive suspension si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. That he issued a suspension against General Mau. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension and the reason is a preventive suspension para hindi magulo yung investigation, number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. Anya, dati pa man ay batid na raw niya na may bukas na pag-iisip si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kung keto maapela siya rito ngayon na suspendihin rin. Dito nga sa pwesto si NBI Director Melvin Matibag. Let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo, mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. Samantala, kaugnay naman ang insidenteng ito, nag-aay na rin si Senator Bam Aquino na resolusyon para paimbestigahan ito. Unang-una, kailangan kong klaruhin, walang lugar ang armadong komprontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya final natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Kami mga senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night. At makita natin ano ba yung nangyari, mga failure ng protocol, failure ng communication, malaman natin ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat managot. Sa kabilang banda, kumpiyansa si Senadora Risa Ontiveros na maaari naman daw sanang maiwasan ang pangyayaring ito. Oh my God, it certainly could and should have been prevented. Bakit ako confident sabihin yan? May at least 3 ng similar na sitwasyon nung nakaraan na ang mga sitting senators ay naging subject ng warrant. And I speak here of the former Senate President Enrile, former Senator, now Representative Laila De Lima, and former Senator Sonny Trillanes. Silang lahat ay humarap in a dignified and peaceful way. Sa huli, muling nanawagan ng Senadora kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa otoridad at harapin ng maayos ang usapin ng kanyang warrant. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.